Water signs, Cancer, Scorpio, Pisces, welcome again dito sa inyong gabay. Tingnan natin ano ba itong mga messages na para sa iyo. Kung bago po kayo, please don't forget to like, share, follow, and subscribe sa ating YouTube and Facebook page. Meron din po tayong Instagram and TikTok. Shoutout sa ating mga YouTube channel members, mga nag-avail ng subscription sa ating Facebook page, at yung mga suki natin sa personal readings. Yan, maraming salamat. PM lang kayo sa aking official na Facebook page para sa mga gusto mag-avail ng reading services. Maraming salamat din dun sa mga laging sumusubaybay sa ating mga readings, sa mga nag-iiwan ng inyong comments. Magsisimula tayo kay Cancer. Yan, di ko nang nakalimutan yan. Cancer. Lagyan na lang natin ng timestamps itong reading ninyo. At panoorin nyo na lang yung intro video para sa mga iba pang impormasyon or details about personal reading. Wow! So, mukhang meron kang ano dito yung opportunity na ma-promote. May leadership role kasi dito, Cancer. Ayan, may authority. Leadership role. O baka may offer sa'yo. Or promotion. Or merong mga situations dito wherein kailangan mong lakasan yung loob mo. Or maging confident daw. Ayan. Be self-confident. Many choices. Opportunities abound. When you are in a dilemma, all roads lead to Rome. Marami kang ano dito. Maraming, hindi lang isang options yung meron ka. Hindi lang isang opportunity yung pwedeng dumaan sa'yo. Kasi you have many choices. Yan. Nakikita mo maraming balloons. Ayan, opportunities abound. Isa na dito yung offer ng promotion, no? Investments. Pwedeng merong iba sa inyo na papasok kayo sa pagnenegosyo or kung ano mang klaseng investment yung naiisipan ninyong pasukin. Basta ang advice lang sa iyo is maging wise ka pagdating dito sa papasukin mong investment. Or kung wise ka, dapat yung pera mo ilagay mo na sa magandang investment. Pwedeng ganun. Pwedeng suggestion sa iyo na sinasuggest na ito yung magandang time or meron kang opportunity para mag-invest. Look at all your options, no? Yan yung sa many choices. So, marami kang options dito. Siguro maganda, pag-isipan mong isa-isa mabuti itong mga options na meron ka. Kung ano dito yung sa tingin mo yung pinakamalaki yung chances mo na maging successful ka. Or depende kasi sa'yo kung ang hinahanap mo is fulfillment or success, no? Pero kasi hindi lang isa, basta lumilitaw dito, hindi lang naman isa yung daraan sa'yo na opportunity. At yun yung maganda doon. Pwede kang makapamili. So, nakikita ko dito, mukhang matatapos na yung long period ng paghihintay mo with the Seven of Pentacles. Ito na yung pinaka-anticipated na resulta. Ito na yung pinaka-aabang-abangan mo, inaantabayanan mo, hinihintay mo, Cancer. Hindi ko alam pero meron something dito. Baka ito yung basta expect mo na may mga outcome na. May mga results na paparating sa iyo. At kung pera ito, pwedeng ito yun. Pwedeng ito na yung hinihintay mong bunga. So, kung nag-invest ka, pwedeng ito na yung
yung kinita mo dyan sa investment na yan. Profit doon, no? Possible, no? Kasi meron kang mga pera dito, may mga coins, eh. So, pwedeng ito na yung hinihintay mong profit doon sa iyong investment. Or kung hindi naman ito about investment, basta anything na yung pinagtrabahuan mo, at least, makikita mo na yung resulta. No, kumbaga, magbubunga na yung yung effort mo, yung pinaghirapan mo dyan. Kung ano man yung tinutukoy, pera man yan or hindi. Ace of Wands. Siguro meron kang gustong simulan, pero parang baka kailangan maghintay ka pang konti. Ayan, pwedeng pwedeng nagmamadali ka, very eager ka mag-start, pero baka may konting delay lang, no? Sabihin na natin delay, or pwedeng yung iba sa inyo parang kakasimula nyo pa lang, pero parang yung iba parang nawawala ng gana kasi baliktad yung Ace of Wands mo. Pwedeng iba hindi kayo hindi kayo motivated. Walang lack of inspiration and motivation yung nafe-feel ko sa Ace of Wands mo. No, parang kakatamad, nakakawalang ganang energy. No? Hindi kayo inspired yan, hindi kayo ganun inspired para simulan yung bagay na yan, kung ano man yan. No, yung iba kung matagal na kayong walang ganap, kung matagal nang walang ganap sa sitwasyon ninyo, ayan, mukhang magkakaroon na, magiging active na uli. Tapos na yung tapos na yung stagnant energy, tapos na yung pagkakatenga with the Four of Swords. So, siguro, yung iba sa inyo, kung nagpahinga kayo saglit, or for some period, o tapos na yung bakasyon ninyo, tapos na yung, yung hayahay mode, no? So, tapos na, pwedeng back to business na uli. Kailangan na uling gumalaw-galaw, no? Galing ka sa period of inactivity, ngayon magiging na uli. Magiging active ka na uli with the Four of Swords in reverse. So, yung iba, nakikita ko, kung nagkaroon ng confinement dito, no? Kung may na-admit sa ospital, pwedeng palabas na. Whether ikaw yan or loved one mo, may pa-discharge na rito, pauwi na ng bahay. Pwede kasing may nagkasakit din, tapos magaling na, at least okay na, naka-recover na. So, na lang, pauwi na ng bahay, no? Recovery na yan, okay na siya. Kung ikaw man yan o yung loved one mo. Nurture your relationships like blooming flowers, they'll flourish. Beware of possessive partners, maintain your individuality. Ayan. Masyado ka bang nasasaklawan itong person mo? Kasi parang may warning dito na pwedeng yung person mo is masyadong possessive. Gusto niya, umiikot lang sa inyong dalawa yung mundo. Gusto niya, sa kanya ka lang. Parang naman to, unhealthy na klase ng pagmamahal kasi nakakasakal. Baka pinipigilan ka niya sa maraming bagay or masyado siyang stricto. Seloso or selosa. Suffocating yung dating neto. Gusto niya, nakafocus ka lang lagi sa kanya. Siguro ayaw niya ng
nagbabarkada ka. Basta maraming gusto niya sa kanya ka lang lagi. Lahat, attention, no. Masyadong possessive itong person mo. Parang walang sabi ko nga, di ba nakakasakal? Kasi may binabanggit dito about nurture. So, di ba kapag ang isang bagay na susuffocate, pwedeng hindi mag-grow. Kasi nga hindi siya hindi siya malaya. Contained lang siya sa isang lugar. Nakaka-suffocate, hindi makahinga. Paano mag-grow? Walang hindi healthy. No, may smother ka masyado nitong person na to, nasasakal dahil sa pagiging possessive niya. So ayan. Yan yung energy ng love life mo sa ngayon. Tignan natin closing message. Major life change. Time is right for major life changes. As a new lifestyle or location brings great joy and a trouble-free existence. May major life changes daw na magaganap sa'yo. Pwedeng itong mga araw na binabanggit, no? May pagbabago ng location or lifestyle. So, ano kaya to? Pero, sabi naman kasi dito, magdadala sa iyo ng maganda, magdadala sa iyo ng joy, and tanggal trouble or stress. So, itong life change na ito makakatulong para mas mag-improve yung kalagayan mo, sitwasyon mo. Kaya, pwedeng ikaw to, na pinaplano mo itong mga life changes na to, like, lilipat ka ng tirahan, or mag-iiba ka ng partner, or mag-iiba ka ng lifestyle, no? Halimbawa, pwedeng sa health, no? Halimbawa, binabago mo na yung diet mo, mas physically active ka na ngayon kaysa yung paupo-upo ka lang, Netflix maghapon, or cellphone, mas gumagalaw-galaw ka na ngayon. So, ayan, meron kasi ditong mga major na kailangan baguhin sa buhay mo para ikaw ay mas maging masaya or better. So, ito yung mga messages mo, Cancer. Good luck and kita-kits sa ating next reading. Hello, Scorpio. Ito yung gabay mo, March 25, 26. Pero itong reading na to kahit kailan mo to makita. At kung bago ka rito, Scorpio, please don't forget to like, share, follow, and subscribe sa ating YouTube, Facebook, Instagram, and TikTok. Shoutout sa ating mga YouTube channel members, sa mga nag-subscribe sa ating Facebook page, sa mga nag-a-avail ng mga personal readings natin, lalo na yung mga pabalik-balik, yung mga suki natin. At also, dun sa mga laging nag-aabang, sumusubaybay sa ating mga readings. Yan. Maraming salamat po sa support at pag-appreciate ng ating mga readings. Ongoing pa rin naman yung ating 50% off promo about personal reading services. Mag-PM lang kayo sa aking official na Facebook page. Yung link at details, nakasulat sa description below. Meron ditong authority, leader, or head. Whether sa workplace yan or sa family. You know, pwedeng head of the family, pwedeng yung padre de pamilya, or sino ba ngayon yung head of family sa inyo? Ikaw ba? Or pwedeng boss, no? Pwedeng you're dealing with your boss. Or pwedeng indication niya ng ikaw accepting a leadership role, kung sa trabaho man yan or sa ibang lugar. Meron sinasabi dito na kailangan mong maging confident. Maging confident yan sa gagawin mo, sa kilos mo. O, take on the role of a leader and everyone will respect you.
May binabanggit din about respect, hindi lang about leadership, no? Kasi walang kwenta ang leader kung hindi siya nirerespeto ng mga tao niya. 'Di ba? Para kay panalagay ka dun sa ganung position tapos tinatawan-tawanan ka lang, hindi ka sinusunod, no? Binabypass ka lang ng mga tao mo. 'Di ba parang ano 'yun, insulting 'yun. Kaya dapat nakikita nila firm ka, confident ka, at para mag-follow din sila sa'yo. Pwedeng ikaw kasi yung nagsaset ng example dito eh. So kung ano yung nakikita nila sa'yo, lalo na mga bata, no? Halimbawa, ikaw magulang or ikaw ang role model sa mga kapatid mo kung wala na yung padre de pamilya nyo. So syempre they look up to you, kaya dapat ikaw ay dapat ma-convince mo na ikaw ay nararapat mag-lead. Ma-convince mo or naniniwala sila sa'yo kasi importante yon, lalo na kung ikaw ang head dito, ikaw ang leader, ikaw ang nagdadala eh. Di ba madalas kung sino yung pinaka-leader ng grupo or family, doon tayo naghihingi ng ng permiso. So ayan, ikaw ang authority eh. No? So kung ikaw to, no? Or pwedeng ikaw ay dumadaan, may nakakaharap na person of authority. Meron ding opportunity na binabanggit dito. So pwedeng may mga job opportunities para sa iba sa inyo. Pwedeng yung iba dito pero pwedeng ma-assign kayo sa ibang lugar or pwedeng merong lakad, travel related sa business or career. May pagbabago ring paparating. Ayan, sabi dito, change is coming just in time. Okay, you will be saved by the bell kasi meron ditong paparating sa'yo just in time, no? Kumbaga, sakto. Sakto, hindi super aga, pero hindi rin naman late na. Darating yan kung ano man itong paparating. Many choices. Opportunities na naman to. Ayan, bukod sa job, meron ka pa ibang opportunities dito. Marami ito. So, pwedeng hindi lang isang opportunity dadaan, hindi lang may kinalaman sa career. Pwedeng sa ibang bagay din. And, meron ding success kasi all roads lead to Rome. So, pwedeng may magandang outcome. Meron kang gagawin na magiging successful. Okay? Look at all your options. So, examine mo mabuti. Parang mala 7 of cups ito. So, pwedeng may mga dito. Marami ka kasing pagpipilian eh. Kaya pwedeng iba, hindi nyo alam alin dito yung pinaka dapat ninyong piliin. Baka yung iba magmi-mini-mini mo. Okay? Pero hindi. Ang ibig lang sabihin nito, inuulan ka ng grasya kasi hindi lang isa yung dadaan sa'yo na opportunity. Kung hindi mo ma-grab yung isa, pwedeng may susunod pa. 'Di ba? So, yun yung kagandahan yung sitwasyon mo. So, pwedeng may discord among family members. Baliktad yung 10 of cups mo. Okay, so nagkaka-problem about authority. Nagkaka-problema yung kanina sinasabi ko sa yung leader or head of the family. Pwedeng yun. Pwedeng may mga issues dito about authority or sa bahay. May mga hindi pagkakasunduan. Pwedeng may mga hindi sumusunod dito. No? Sa authority. Yan. May problema. Pwedeng may mga pasaway na anak. Yung mga tipong nagre-rebelde, hindi sumusunod. Or pwedeng iba dito, nagkakaroon kayo ng problema dun sa father ninyo, o sino man yung head ngayon ng family. Okay? May mga conflict, may mga problema sa pagdating sa bahay, sa pamilya. Pwedeng hindi masaya yung iba dito, pwedeng watak-watak kanya-kanya, walang order, no? Pwedeng nababypass yung head ng pamilya rito. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa inyo, pero parang may problema sa family. And may kinalaman siya doon sa sa pagiging head ng family or leader.
Okay. Ace of Cups. So, pwedeng may paparating na blessing sa'yo. Oh, ang dami mo opportunities dito, tapos may blessing ka pa. So, siniswerte ka, maganda ito. This is a card of commitment. Pwedeng, the start or beginning of a romantic connection or partnership. Basta may ipipresent sa'yo, ayun, may ipinipresent na naman na regalo, opportunity sa'yo, ayan, yung kamay na lumalabas sa ulap. Okay. Ganda. Pwedeng hindi material ito, ha, hindi naman laging material yung nare-receive. Minsan, spiritual blessing ito. So, basta meron kang blessing na marireceive dito. Umaapaw ang biyaya sa'yo, eh. Kasi kung titignan mo to, possible na may promotion, job opportunities, tas pera pa itong many choices, no? So, ibig sabihin, hindi lang isa opportunity, may umapaw. Ayan, nakikita mo yung cup, diba? Ino-offer sa'yo, galing sa ulap, umaapaw. So, pwedeng may outpour ng mga blessings or opportunity sa'yo. Ace of Pentacles, pwedeng may earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Pwedeng anak, pwedeng nakababatang kapatid or someone younger than you kung hindi mo man siya kapatid. Pwedeng mga matters relating to money or business. Sabihin na natin may marireceive kang pera or good news pagdating sa negosyo or pera. Tingnan natin love life mo. Dami mo namang marireceive na maganda, Scorpio, except dito sa problema sa bahay or sa family, Pagdating doon, yun lang yung yung masagwa. Long distance, o LDR daw kayo, totoo ba ite? O baka yung iba sa inyo, LDR. So, pwedeng wini-wish ninyo, sana makita na kayo nitong person mo. No? Kasi LDR eh. Pero sabi naman dito, kahit na magkalayo kayo, love knows no distance. Totoo naman yun. Kung talagang love niyo isa't isa, kahit naman LDR kayo, kung loyal kayo sa isa't isa, kahit naman hindi mo ikadena yung person mo sa isang kamay mo, or hindi mo naman kailangan pusasan yan, hindi mo na kailangan tutukan pabantayan. So, nakikita ko lang dito, okay pa naman yung connection ninyo kahit na hindi kayo magkasama right now, kahit na LDR kayo. No? Long distance to eh. So, may mga wini-wish kayo na sana mangyari na para pagdating dito sa person mo, dito sa sa relationship ninyo. Okay? So, yung iba kung nagwi-wish kayo na para sa mga single or walang jowa, someone you wish for is coming into your life. Baka paparating na yung person na hinihintay mo. Scorpio, merong darating sa iyo na sa buhay mo na panibagong romance or panibagong romantic partner. Or baka naman ito na si ka-LDR mo, finally yung wini-wish mo baka matupad na maging magkasama na kayo, magkita na kayo, no? Yan, pwedeng ganyan. Closing message for you, Scorpio. You have nature. Uy, labas-labas din pag may time. O baka iba sa inyo magne-nature tripping, mamamasyal. Ayan, meron ditong outdoors na binabanggit. Appreciating nature and the outdoors or around animals. O baka iba mamamasyal kayo sa mga kabukiran. May farmlands dito eh. Tsaka ocean. O baka yung iba may swimming, mamamasyal doon sa tabing dagat. Ayan, may mga ganyan. Kasi this will be good for the soul and healing for you. So, may maitutulong daw itong nature to make you feel good at saka to make you feel better kung ikaw man ay nangangailangan ng healing. So,
labas-labas din para makasagap ng sariwang hangin at makakuha ng sunshine. Okay? So, may healing na maibibigay sa iyo yung nature. Pisces, hello! Welcome dito sa iyong gabay. Don't forget to like, share, follow, subscribe, Pisces, kung bago ka rito. Maraming salamat sa ating YouTube channel members, sa mga nag-subscribe sa ating Facebook page, at yung mga laging nag-a-avail ng mga personal reading natin, yung mga suki. Dun sa mga laging nanonood, the bangers ng mga reading natin, at yung mga nakaka-appreciate ng reading natin, thank you rin po sa support. At ongoing pa rin naman yung ating 50% off discount na reading. So, kung balak nyo mag-inquire, mag-avail, mag-PM lang kayo doon sa aking official na Facebook page. Yung link at details na sa description. Nako. So, yung iba, pwedeng nagkakaproblema kayo dito sa taong bulagsak or palasugal. Nako, baka ikaw yan. Kung hindi yan ikaw, pwedeng meron ditong tao na nag-aaksaya ng pera or ang dami ng talo, ang dami ng lugi, mahilig sa sugal. Mas marami pa yung tinalo kaysa yung ipinagtrabaho, yung lugi, ano? So, ayan, malas siyang pagkaganyan. Okay? Kasi umaasa na lang sa sugal eh. Wala namang masama umasa sa swerte, yung paminsan-minsan tataya ka sa loto. Pero pagka naging addiction mo na yan, lahat na lang ng pera isusugal. Meron na mga nakitang ganun. At saka sa pelikula daming ganun. No? Yung tipong isusubo na lang, ipang susugal pa. Ay, wala. Pagka ganun, wala na, talamak na yun. Nakikita ko dito parang mga resources na uubos, pera, dahil sa gambling. Wala namang guarantee yung mga ganyan. Pag tumaya ka ba, sure ba mananalo ka? O pag sumugal ka dyan, o gaano ka luck yan eh. Tiyempo-tiyempo yan eh. So yan, pwedeng ikaw, nagkakaproblema ka ba sa mga ganyan? Ikaw sa sarili mo, or meron ka bang family member or loved one na ganyan yung problema? Mahirap ito. Parang addiction din yan, mahirap gamutin. Maraming klase ng addiction. Ang healthy na mga bisyo. Yan, yung mga bisyo na ganyan. Hirap. So, basta sinasabi dito, whether meron namang pala sugal dito, bulagsak, basta pakaingatan na wag maubos itong resources mo, Pisces. Lalo na yung pera, kung ipinangsusugal lang. Mainam pa nga ipuuna mo na lang ng negosyo yun. Kasi sa sugal, wala ka rin namang guarantee. At least dun sa negosyo, baka sakaling tumubo ka pa. Bumalik yung puhunan mo, basta masipag ka lang, madiskarte. No? So, ayan, pwedeng iba sa inyo, sinasabi lang naman dito, use itong mga resources na yan, nauubos yan. Hindi yan only. Nauubos din ng kwarta. Nauubos din ng ipon, ng kahit gaano ka pa kabilyonaryo, kung ikaw ay gastador, kung ikaw ay, mahilig sa mga ganito, yung mga sugal-sugal, ay nako. Rin yan, mabubutas din ang bulsa mo. Pwedeng maubos ang laman ng bangko mo. No? Lalo na kung meron ka pang loved one na ganyan. Tapos ikaw yung kayod ng kayod. Tapos yung isa naman, sugal ng sugal. Wow. Di ba? Kamukat-mukat mo, wala na. Puro talo. So, yun lang. If ever, may mga binabanggit din dito na don't risk too much. No? So, mag-ingat ka na itaya mo lahat or ibigay mo lahat. No? Kumbaga, magtabi ka. Huwag mo itodo, huwag mo ibigay lahat. Pera man to pinag-uusapan dito or kung ano man. Okay, pwedeng yung iba sa relationship, binigay nyo na lahat, pati kaluluwa ninyo, pero hindi pa rin sapat.
Okay, hindi lang to pera eh. Napipil ko rito eh. So, yung iba dito parang nilalakasan yung loob ninyo, nagbabaka sakali kayo, nakikipagsapalaran, no? So, okay lang naman yung mag-take ng risk, pero pag alam mong sobra-sobrang alanganin, wag na lang muna. No? Nasa tamang ano rin yan eh, nasa tamang tempo. Wisdom. Insight into the nature of physical objects give you foresight. Use your best judgment. O, di ba? Kaka-mention ko lang, sabi ko nga, nasa ano mo yan eh. Nasa desisyon mo. Titignan mo rin mabuti. Use your best judgment pagdating doon sa sitwasyon. Halimbawa, alam mo nang talo na, patalo na, ba isasagad mo pa. Alam mo nang delikado na, pinasok mo pa, di ba? Eh, meron ka namang ano eh. Meron ka namang pag-iisip. Di ba? Ayun nga. Basta kung ano naman ito kakaharapin mo, use your best judgment, Pisces. Ace of Swords. Kumbaga, wag bara-bara. Mag-isipan na mabuti. Hindi yung pasok lang ng pasok. Banat ng banat. Wag ganun. So, titignan mo rin ano ba yung mga posibleng consequences. Ano ba yung mga chances. Pros and cons. No? Yung mga ganyan. Maraming bagay na dapat i-consider bago mo gawin yan. Ace of Swords, possible na may mga successful dito na solution sa problem mo. Pwedeng hindi mag-work, yung inaakala mo, yung approach mo pwedeng hindi umubra. Sabihin na natin, Ace of Swords is failure na ma-solve yung problema. Kung may problem man dito. Pwedeng maging unsuccessful. Pwedeng failure yan ang dating niyan. Pwedeng mali yung mali yung desisyon. Pwedeng mali yung ginawang course of action. Queen of Pentacles, may Taurus, Virgo, Capricorn. O diba? Protektahan mo itong mo. Meron din naman energy dito na dapat pakaingatan mo tong pera mo. O lalo na kung pinaghirapan mo mga ipon mo yan, yung mga bilyones mo, Pisces, no? Ayan o. Hawakan mo mabuti. Keep mo muna. Huwag kang masyadong huwag kang masyadong mapagbigay. No, hindi ko sinabi maging maramot kayo may tamang may tamang klase ng generosity. Alam mo naman, mafe-feel mo na kapag inaabuso ka na. Kasi may tendency kang maging overly generous dito with the Queen of Pentacles. So, pwedeng ikaw, mabuti ka, pero paano yung tao? Paano kung tinitake advantage ka na niya? O ikaw, kung martyr ka, kung okay lang sa'yo, kung may bilyones ka, why not, diba? Kaya lang kasi syempre, pinaghirapan mo rin yan. At hindi sa lahat ng oras. Para kang ATM na hihingian ka na lang lagi ng pera. Diba, bangko? May patago ka, ganun, diba? Yung mga ganun. So, dapat marunong din lumugar yung mga tao na yan. Or dapat ma-feel din nila na merong limitations. May boundaries ang pagtulong. Kasi, yung iba, bigay mo yung gusto nila hanggang singit, hanggang leeg, diba? Binigyan mo na nga parang pa rin. Basta may mga sitwasyon na kailangan mong pag-ingatan itong mga pinaghirapan mo. Pera man yan or maging maging vigilant, mag-set ka ng boundaries sa mga umaabuso. Okay? Yan. Dapat maging clear yung ganong mensahe sa kanila. Okay? Baka kasi may mga feeling dito, very entitled sila. Or namimihasa. Kasi di ba ganun yun? Pag palagi mong tinutulungan, palagi mong binibigyan, kumakapal yung muka, sabihin na natin. At nagiging batugan na. Kasi
Para silang may ATM eh. Anytime, oh. Nandiyan naman si ano eh. Pag humingi ko dyan, bibigyan ako nyan. Diba? May mga ganun ah. Unseen. Anticipation. Love can be blind. Ensure you're not overlooking red flags. Nabubulag ka ba right now, Pisces, pagdating dito sa person mo? Parang merong sinasabi dito na may nakikita ka na ng mga ebidensya, may mga signs na nga, may mga red flags na nga, pero pinipilit mong magbulag-bulagan, magbingi-bingihan, or magtanga-tangahan. Dahil ba sobrang mahal mo siya, kaya dinidedma mo tong mga red flags, pero ikaw din, no? Kasi nakikita mo na nga yung mga signs eh. Pero ini-ignore mo eh. Dinidedma mo. Ano, in denial ka ba? Diba? Takot ka ba mawalan ng jowa? Eh, nakikita mo na nga yung mga hindi magandang ginagawa. O baka eventually, magulat ka na lang. Iwan ka rin yan. Kakakonsimti mo dyan. Kakabulag-bulagan mo. Kaka-in denial mo. Bottom line, ikaw din naman yung pwedeng sabugan yan or bagsakan yung mga pagbubulag-bulagan mo na yan eh. Yun lang yun. Sinasabi, pwedeng nakikita ng cards na ganun yung scenario. Embrace the sweet anticipation of love's arrival in your life. It's coming. So, para sa mga single to, sa mga single, pwedeng may paparating sa inyo. Ayan, it's coming. Paparating na daw si person, waving, OTW na siya. O, ayan. May paparating ng ano. May paparating na person para doon sa mga single na Pisces. Wow. So, ayan na. Yung paghihintay ninyo, at least, nagbunga na at darating na yung person. So, pwedeng iba, excited na kayo. Pwedeng makikita na kayo nung ka-LDR mo. Finally, magiging magkasama na kayo. Okay? So, yan. LDR man yan, hindi. Mukhang may paparating sa'yo. Na love life. Yung mga single. Closing message mo. O, diba? Sabi dito, mag-say yes ka lang daw to all sa mga darating na invitation sa iyo. Kasi nga, meron darating dito, hindi lang opportunities. Ayan o, parang tumutugma. Possible din na may love interest para sa mga single. O, diba? Meron nga lumalabas dito na ano, paparating na daw yung person mo, Pisces. At parang nagmamatch dito sa isa pang card. No, ayan. Basta, say yes ka lang lagi sa mga invitation. Kasi baka mamaya doon mo ma-meet. Go lang ng go kung may mga, ano, naimbitahan ka sa ganyan. Baka kasi doon kayo magtagpo. Kasi, ayan, no, no love interest for singles will be the result. Pwedeng doon kayo magiging magkakilala or magtatagpo. Okay, Pisces, take care and babush.